Mahigit 200 Pinoy na ang gustong umuwi mula sa Israel ayon po yan sa OWA. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, 26 sa kanila ay naasahang darating bukas. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na sinalihan pa ng pambobomba ng Amerika sa mga nuclear facility ng Iran, minabuti na raw ng ilang mga overseas Filipino workers na magpa-repatriate na sa Pilipinas. Pero 253 pa lang daw sa kabuuang mahigit 30,000 na mga Pinoy sa Israel ang nagpahayag na gustong makauwi na sa bansa. At sa bilang na ito, 76 pa lang ang nagkumpirma at talagang desidido ng umuwi ayon sa OWA. Meron silang hesitation for land travel and wait and see muna sila doon sa Israel. May paniwala yung iba na patapos na yung nangyayaring conflict. May iba naman ayaw umalis dahil natatakot na wala nang babalik ang trabaho. Utos ng Pangulo siguruhing ligtas ang lahat ng mga kababayan natin sa mga lugar na may tensyon. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. They will receive immediate support from the government. Katunayan, nasa Amman, Jordan ngayon sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para personal na sunduin ng mga Pinoy na papauwi. Kasabay niya yung unang batch ng mga repatriated natin mga kababayan from Israel. Darating sila tomorrow. So 26 nating kababayan. Ang ginagawa ng DMW at OWA team, iniisa-isa nating tawagan sila. No? 3 rin ang uuwi bukas mula Jordan at 1 mula Palestine. Sa Iran, kung saan may mahigit 1,000 Pilipino, may 8 na raw na magpapa-repatriate. Pero sa mga wala pa raw balak umuwi, tuloy naman daw ang pagmamonitor ng pamahalaan at ng embahada sa kanila. Buong Middle East na nga raw ang minomonitor ng OWA, lalo't nakakatanggap din daw sila ng mga tawag mula sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Qatar, Jordan at Lebanon. Kung isasama ang bilang ng mga Pinoy sa mga bansang yan, sa mga direktang apektado ngayon sa kaguluhan sa Israel at Iran, aabot yan sa mahigit 1 milyong Pilipino. Kaya malaking problema kung kumalat ang kaguluhan sa ibang bansa sa gitnang silangan. So makikita mo talaga, like what you said, yung pag-worry ng ating mga kababayan, more so dun sa Israel. Kaya nga sabi ko doon sa ating mga OWA personnel on the ground, kahit makulitan, Mariz, tuloy-tuloy lang tawagan araw-araw at tingnan kung okay sila. Bagamat pinanghihinayangan daw marahil ng ilang mga OFW ang mawawalang sweldo sa Israel o Iran, hindi naman daw sila mapapabayaan pagbalik dito. May reintegration at cash assistance na nagkakahalaga ng 150,000 pesos ang ibibigay sa bawat OFW yung uuwi. Bukod sa repatriation ticket, hotel accommodation at may training voucher para mula TESDA at tulong din mula DSWD. Sa isang pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi nitong lubos na nababahala ang Pilipinas sa mga tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa mga nakalipas na oras. Mariin silang nananawagan sa magkabilang panig na piliin ang landas ng diplomasya at iwasan ang lalo pang paglala ng sigalot na maaaring maging panta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon at sa buong mundo. Siniguro nga ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola na tutulungan nila ang mga OFW na pasuna ang mga passport o travel document. Yung mga expired po na passport, either travel document po ang i-issue namin o kaya kung pwede, kung papayagan ng DFA po, i-extend po namin for a limited period of time lang para lang makakross ng border. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.